no? Okay, once again, good evening po sa ating lahat. Good day po sa especially sa mga OFW na naandito. And today, ang pag-uusapan po natin or itatackle natin is all about Kaiser Long-Term Healthcare Program, no? And before ako magsimula, pakilala po muna ako. I'm Russell Bernardo, one of the associate and also a certified financial planner and life license underwriter and also an IMG Executive Marketing Director. So, again, ulitin ko lang po, ang magiging main topic natin for today is all about Kaiser Long-Term Healthcare. Okay, so before ako mag-proceed dun sa main topic natin, so gusto ko lang po sanang ipaalam sa bawat isa na naandito, tayo po ay sole distributor, okay, ng Kaiser. Okay? So, kaya ang IMG po is exclusive broker ng Kaiser. Okay? So, as a partnership po ni Kaiser, tayo po ay nagma-market, tayo po yung nagma-market dito sa IMG and also tayo din po yung nagpa-finance no kay Kaiser. Kasi si IMG isa ang long-term healthcare sa mga itinuturo ni IMG. So that as a partnership, si Kaiser po ang provider po natin ng long-term healthcare program. Okay, so hopefully clear po 'yun sa ating lahat, no? Kasi baka mamaya magtaka tayo bakit ano yung role ni IMG pag tayo ay kumuha ng sarili nating Kaiser plan. Okay, so for now, at least clear sa atin, ano ba si Kaiser? Ano ba yung partnership ni Kaiser kay IMG? Okay? So now, panoorin po muna natin itong video. Alam niyo kasi sa buhay, may tatlong bagay lang na pwedeng mangyari sa atin, whether we like it or not. We either die too soon, live too long, o magkakasakit tayo ng malala. Lahat ng tatlong what if na yan, may sagot tayo dyan. If we die too soon, huwag naman po sana, may insurance para sa pamilyang maiiwan. Kung mabubuhay man tayo ng mahabang panahon, may investment yan. At kung magkakasakit man tayo, may healthcare para sa'yo. O, di ba? Wala ka nang poproblemahin. Kaiser, nasa iyo na talaga ang lahat. Nagustuhan ko yung Kaiser kasi talagang ang tagal ko nang naghahanap, no? Ang daming healthcares na ibinida sa akin at sa pamilya ko, pero lahat binusisi ko talaga at isa talagang nakapasa sa akin ay ang Kaiser. Imagine, no? You are insured and you have an additional retirement. Pagtanda mo, hindi ka lang aasa sa gobyerno na retirement, no? Meron ka pang Kaiser Healthcare na kaagapay. Kaiser, nasa iyo na ang lahat. Alright, ayan. So sabi nga ni Daniel Padilla and also ni Carla Estrada, sa totoo lang po, no, imagine niyo po, sa lahat po ng nandito, meron lang tatlong financial problem or yung pinakamalulubha na pwede nating kaharapin pagdating ng panahon. Okay? Sabi nga ni Daniel, ano yung number one? What if I die too soon? Paano kung mawala ako ng maaga? Ang question dito, kamusta yung mga taong umaasa sa'yo? Especially kung meron ka ng mga anak na nag-aaral, ano kayang magiging future nila pag tayo ay nawala, 'di ba? Or tayo ay namatay, 'di ba? So in reality, so anong magiging future nila? Ano yung magiging kinabukasan nila? Honestly speaking po, sila po ay umaasa sa ating mga magulang, 'di ba po? So, yun yung kailangan nating ma-visualize, yun yung kailangan nating ma-realize. Sa lahat po ng nandito, tanungin nyo po yung sarili nyo. Paano kung bukas or sa mga susunod na araw may mangyari?
kamusta kaya yung mga taong umaasa sa akin? Lalo na kung breadwinner ka, 'di ba? So kaya kailangan i-analyze talaga natin and also i-imagine natin yung mga pwedeng mangyari, no? And second is sabi nga ni Daniel Padilla, what if I get sick? Paano naman kung ako ay biglang magkasakit, nagkaroon ng emergency, dinala ako sa ospital, 'di ba? Naiisip nyo din po ba 'yon? 'Di ba? Nai-imagine nyo din po ba 'yon minsan? So ang question dito, ready ka ba? Handa ka ba? Kapag may biglaang ganun na dumating sa buhay natin. Kamusta kaya yung finances mo? 'Di ba? Kamusta kaya yung ipon mo? 'Di ba? So kadalasan sa atin may ipon pero isang sakit lang nauubos agad. 'Di ba? Lahat 'yan mauubos kahit isang sakit lang. Kahit nga po hindi tayo yung magkasakit eh. Isa lang sa family member natin ang magkasakit, lahat ng inipon mo, nasa bangko man yan, nasa investment man yan, lahat po yan ubos. And even kahit meron kang mga ari-arian, 'di ba? O kaya naman meron kang naipundar na bahay, lupa, 'di ba? So possible lahat 'yan maubos dahil lang sa isang sakit. Kaya we need to understand and kailangan talaga imaginein natin yung mga pwedeng mangyari in the near future. Okay? And lastly, eto, itinanong nyo na po ba ito kasi common na problema to ng mga Pilipino at common na hindi po ito na paghahandaan ng mga Pilipino, which is yung pagtanda ng mahaba. 'Di ba? Tanungin po natin yung mga lolo, lola, nanay, tatay natin, meron ba silang naihanda para sa retirement plan nila? May naipon ba sila? May naipundar ba sila? 'Di ba? So ang question ngayon, kung nakita mo yung mga nanay mo, yung lola mo na hindi sila nakapaghanda, gagayahin mo ba sila? Itutulad mo ba yung sarili mo sa kanila? 'Di ba? So tanungin mo yung sarili mo pagtanda mo, paano ka kaya? Kanino ka aasa? Sino ang magsusustain sa'yo? Makakaasa ka ba sa mga anak mo? Makakaasa ka ba sa government? Makakaasa ka ba dun sa mga kamag-anak mo? 'Di ba? So, ito po ang tandaan natin. Hindi po tayo 100% na makakaasa sa government, makakaasa sa mga anak natin, or makakaasa sa mga kamag-anak natin. Alam niyo po kung ano yung 100% na maaasahan natin pagtanda natin? Kung ano yung naiprepare natin ngayon pa lang na habang ikaw ay nagtatrabaho, na habang ikaw ay malakas pa. Yan yung 100% na maaasahan mo pagdating mo ng pagtanda. Kaya lagi nating isipin, etong tatlong problema na to is nasolusyonan na ba natin? May solusyon na ba tayong nakita dito sa tatlong problema na to? And ayun yung gusto kong itakel sa inyo. Sir, ano po ba yung makakasolusyon diyan sa tatlong problema na yan? 'Di ba? Kasi matagal ko na ding iniisip yan. So good thing, ang ituturo ko po sa inyo is yung tinatawag nating healthcare program, which is yung 3-in-1 Kaiser Healthcare Program. Okay? So, paano ba? Ano ba? Sino ba si Kaiser? 'Di ba? Sir, sino ba yan si Kaiser? Si Kaiser po, ang kagandahan sa Kaiser natin is duly accredited po tayo ng DOH. So, in terms of legalities, no? For sure, maraming magtatanong sa atin, Sir, okay ba yan? Legal ba yan? Matatag ba yan? 'Di ba? So, ito na po ang sagot, no? Hindi na natin kailangan humanap pa sa iba dahil ito na yung sagot, i-discuss ko na sa inyo. Napaka-importante kapag tayo ay kukuha ng kahit anong investment or kahit anong HMO insurance man yan, kailangan SEC registered and also kailangan nasa Insurance Commission registration din po siya. Tandaan po natin ha, kasi dyan mo masasabi na ang isang company ay matatag, ang isang company ay legal, at ang isang company ay hindi basta-basta babagsak. Okay? Kapag meron siyang insurance commission, meron siyang SEC registration, for sure, legal po ang company na yon. Okay? And also, ayan, meron din po, syempre, ang medical director po natin is si Dr. Uyolo.
Imagine niyo po, isa sa mga nag-handle ng Kaiser or isa sa pinaka-officer ng PAMOK, 'di ba? Philippine Associate Health Maintenance Organization, 'di ba? So ibig sabihin, sa buong Pilipinas, si Dr. Uyolo ang naghahawak ng Health Maintenance Organization or yung mga HMO, 'di ba? So ibig sabihin tayo yung nasa pinakataas, 'di ba? Kasi imagine niyo kung yung mismong medical director natin is siya na yung naghahawak ng lahat ng HMO sa buong Pilipinas. O, di ba? So, ganan po katatag, ganan po kalaki ang Kaiser. Okay? So, hopefully clear po sa ating lahat. And syempre, tingnan nyo naman po, sino po ba yung mga clients natin or yung mga corporate accounts po natin? Walang iba kundi ang senador lang naman po mga senador lang naman po natin or yung Senate po natin. Imagine even Supreme Court, Court of Appeals, PESA, Philippine Coast Guard at marami pang iba. And take note, even mga teachers po natin, public teachers po natin, halos lahat po Kaiser ang healthcare po nila. 'Di ba? So just imagine, tong mga corporate accounts na to, tong mga clients natin na to is nagtiwala kay Kaiser, 'di ba? Paano pa kaya tayo? 'Di ba? Even nga po yung mga senador na natin 'di ba? Yung naggagawa na nga po ng batas yung nagtiwala sa atin 'di ba? So kaya wala na tayong kailangan pang pag-usapan pagdating naman po sa legalities ng Kaiser. And pagdating sa gaano ba katatag si Kaiser. Okay? Now, pag-usapan natin yung dalawang uri ng healthcare program. Kasi kailangan talaga nating maunawaan at maintindihan yung differences netong dalawa. Commonly kasi sa ating mga Pilipino, ang alam lang natin yung tinatawag nating short-term healthcare. Okay? So ano ba yung short-term healthcare? So kung familiar po tayo sa MaxiCare, Medicare, 'di ba? At iba't ibang uri ng HMO. Halos lahat po 'yan, yun yung tinatawag nating short-term HMO or traditional HMO. So kadalasan pino-provide siya sa atin ng company. Okay? So ngayon pagdating sa short-term HMO, honestly speaking, renewal is not guaranteed if high claims. So, ibig sabihin po, yearly, nire-renew mo siya. Okay? Tapos next year, hindi mo alam kung magkano na yung ire-renew mo. Kasi yearly, nag increase din po yung premium niya. Sabi ko nga kanina, lalo na kung malaki yung claims mo. Okay? At isa pa, sabi ko nga kanina, hindi po guaranteed na makakapag-renew ka next year, lalo na kung palagi ka nang nagkakasakit. Kasi hindi ka po aaprubahan ng healthcare company or yung HMO company na short term kapag palagi mo siyang nagagamit. Okay? So tandaan nyo po yun ha. Kaya hindi po talaga guaranteed na kaya kang proteksyonan ng short-term healthcare habang buhay. Okay? And number 3 is generally, syempre, kaya nga siya tinawag na short-term, wala po siyang insurance coverage. Okay? So, hindi ka po mako-covered if something happened na wala dahil sa sakit, na wala dahil sa aksidente, wala pong makukuha ang family mo or wala kang maipapamana sa family mo. And number 4, no return of premium. So, ibig sabihin, magamit mo man siya or hindi, so, hindi na po ibabalik sa'yo ni short-term HMO yung binayad mo. Okay? Hopefully clear yun, no? So, mas nakakalungkot kung hindi mo siya magamit sa loob ng isang taon. Kasi, kung sabihin na natin, healthy naman tayo, di naman tayo nagkakasakit, di ba? So, yun ay thank you na lang. Hindi na yun ibabalik sa iyo. Okay? Hopefully na-gets natin yon, no? And number 5, ito pa yung sinasabi ko kanina. Kaya siya tinawag na short-term HMO or short-term healthcare kasi covered ka lang niya hanggang age 60. Pero ang question ko kasi sa inyo, kailan ba mas naglalabasan yung mga sakit natin?
'Di ba pag dumating na yung 61 and above, 'di ba? 61, 65, 70, 'yan, mas diyan po naglalabasan yung sakit natin. So paano 'yun? Sino na magsusustain sa mga pangangailangan mo sa medical expenses mo kung hindi ka na i-covered ng short-term HMO, 'di ba? So number 6, not flexible. Bakit? Kasi hindi mo siya mata-transfer sa kahit kanino man. Kung sakali man may mangyari sa atin, kahit sabihin na natin nakaka 6 months ka na at something may nangyari, hindi mo po yan maipapasa sa mga beneficiary mo o kaya naman sa dependent mo kasi ikaw lang yung covered. Okay? So hopefully clear yung short-term HMO. Ngayon, punta naman tayo doon sa tinatawag nating long-term healthcare program. Okay? Si long-term healthcare program is 3-in-1 saving program na siya. Ibig sabihin, ang kagandahan dito, meron ka ng healthcare, may investment ka na, at may insurance coverage ka na po. Okay? Pero take note, imagine niyo po, yung premium na ise-save mo, fixed lang siya for only 7 years. Okay? 7 years mo lang siyang, 7 years ka lang magse-save, then after that, ng 7 years, wala ka ng anything na iintindihin or babayaran or ise-save. Kasi tapos na po yung ano mo. Kagandahan doon, lifetime na yung coverage mo. Okay, di ba? So kaya siya tinawag na long-term healthcare program. Okay? At sabi ko nga kanina, may insurance coverage ka na din. So mamaya pag-uusapan natin, sir, magkano naman yung insurance coverage ko? So mamaya pag-uusapan po natin. Number 3 is with return of premiums up to 85% contract price. Ito yung kanina. 'Di ba kanina sinabi ko sa short term, kapag hindi mo siya nagamit, thank you na lang. Dito hindi. Pagdating sa long term, pag hindi mo siya nagamit, kagandahan investment mo din siya. 'Di ba? So, yung perang hindi mo nagamit, yung perang isinave mo diyan, magiging investment mo siya habang tumatagal. At kumikita siya ng 10% interest rate, 'di ba? Tapos kung hindi, again, kung hindi mo pa siya magamit, may bonus ka pa na up to 85% dun sa contract price, no? Na isinave mo sa Kaiser plan mo. O just imagine, 'di ba? So, yung hinuhulog mo, hindi mo lang siya basta hinuhulog kasi savings mo siya. Pagdating ng panahon, sa'yo pa din siya. 'Di ba? Hindi siya masasayang. Okay? Hopefully, naintindihan natin, no? Imaginein po natin. Number 4, ito yung maganda. Kasi sa short term, sabi ko nga kanina, hanggang age 60 ka lang covered. Pero sa long-term healthcare, imagine beyond. Ibig sabihin ng beyond, kahit lumagpas ka ng 60 plus, sabihin na natin 65, 70, 80, kahit umabot ka ng 100 years old, covered ka pa din po. Pero take note, ulitin ko, 7 years lang po tayong nag-save. 'Di ba? Pero yung coverage mo for lifetime, 'di ba? So mas ma-enjoy mo siya, 'di ba? Hindi naman po natin sinasabi na ma-enjoy mo yung sakit mo, no? But hindi ka mahihirapan sa mga medical expenses mo. Kasi ang number 1 na kailangan nating solusyonan is yung problema natin pagdating sa pagkakasakit, tama ba? 'Di ba? So ngayon, kung namomroblema ka pagdating ng panahon na ikaw ay magkasakit, so anong solusyon na pwede mong gawin? 'Di ba? Si long-term healthcare. Okay? Hopefully naintindihan natin, no? And number 5, ayan. So may range statement din po tayo within 2 years. So kagandahan, kung hindi man tayo makahulog 2 months, 3 months, di tayo makapag-save. So kahit 5 months or 1 year, eto maganda kasi hindi po mawawala yung mga hinulog mo or sinave mo nung umpisa. Andun pa din po yun. Then pwede mo ulit balikan. O, di ba? So, kung sakali man, okay, kung sakali man na hindi tayo nakasave, so hindi po masasayang.
Kasi nandun pa din po yung lahat ng isinave mo. Pwede mo ulit siyang i-activate. O, di ba? And number 6, transferable din siya. No? So, kagandahan, pagka po may nangyari, wag naman po sana, no? Kagandahan, may mga beneficiary po tayo. Imagine, yung plan mo, yung healthcare mo, yung insurance mo, yung investment mo, maipapasa mo or maipapamana mo sa primary beneficiary mo. At hindi mo sila maiiwan na walang-wala. Ano yung tanong ko kanina? Ano yung pangalawang problema natin? What if I die too soon, 'di ba? So paano kung mawala ako ng maaga? So ito na yung solusyon, 'di ba? May maipapamana tayo. Meron tayong maibibigay at hindi natin sila maiiwan na walang-wala. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, kung talagang mahal mo ang mga anak mo, hindi mo sila iiwan na walang-wala. Okay? So hopefully, clear sa atin yung different ng short-term at ng long-term healthcare. Okay? Now, punta naman tayo, paano ba gumagana yan si Kaiser? 'Di ba? Paano ba gumagana yung program ni Kaiser? So, ngayon, simple lang. Okay? Tandaan nyo po ha, 7 years to save. And then after 7 years, wala ka ng anything na babayaran or ise-save or huhulugan. Okay? Take note nyo po yun ha, kasi after 7 years, wala ka ng anything na ise-save. Okay? Tapos ka nang mag-save. Kagandahan doon, after 7 years, okay, mag-grow na yung lahat ng isinave mo. Mula sa first month hanggang sa 7th year, okay, yun yung mag-grow ng 10% yearly interest. Okay? Imagine, di ba? So, hindi lang tayo yung nagtatrabaho pala. Hindi lang pala ito pang healthcare lang. Hindi lang pala ito pang insurance lang. 'Di ba? Yung pera ko pala dito is nagtatrabaho din para sa akin. Okay? 'Di ba? So, ganun po kaganda na meron po tayong sariling Kaiser plan. Okay? Ito, take note nyo po. Kapag natapos or nakapagsimula ka ngayon, okay, sa lahat po na nandito, kapag nagsimula ka ngayon, kagandahan, insured ka na. Ibig sabihin, ano't ano man ang mangyari sa'yo, may maiiwan ka na sa pamilya. Tandaan nyo po ha, hindi po natin alam yung mga pwedeng mangyari sa atin bukas, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, or sa susunod na taon. Tandaan nyo po yun. Okay? Kaya, we need to understand na ngayon pa lang makapaghanda na tayo. Ngayon pa lang makapag-prepare na po tayo. Kasi hindi natin alam yung mga pwedeng mangyari. Only si Lord lang ang nakakaalam. 'Di ba? Isang pitik lang, isang click lang ni Lord, wala na. 'Di ba? So ang question, sabi ko nga kanina, kamusta yung mga maiiwan mo? Kamusta kaya sila? Kamusta kaya yung mga pangarap nila? 'Di ba? So baka makasama dun sa hukay, 'di ba? So wag naman po sanang gano'n. Yung mga pangarap ng mga anak natin, ng mga umaasa sa atin, baka maisama dun sa hukay, 'di ba? Kasi wala na yung nagsusustain sa kanila. Pero if you have life insurance, take note, may maiiwan ka para sa kanila. Okay? Now, what if naman, sir, matapos ko na yung 1 year? Yun maganda. Kasi pag natapos mo ng tuloy-tuloy at naka 1 year ka, covered ka na ng healthcare program. Ibig sabihin, if ever man na may emergency, ma-hospital, ganyan, so may magagamit ka na po. Okay? Again, yes, tama po kayo. After 1 year, magagamit po natin yung sarili nating healthcare plan. Okay? So baka mamaya may magsabi dyan, sir, bakit 1 year pa? Guys, sa lahat po na nandito, kapag tayo ay kukuha ng healthcare program, hindi po yan kinukuha kapag may sakit ka na, kapag kailangan mo na. Tandaan po natin ha, kaya dapat sinasabi nga po namin hanggat kaya pa, hanggat may income pa tayo, hanggat healthy pa tayo, kumukuha na po tayo, magkakaroon na po tayo.
hindi po yan kinukuha kapag naandyan na yung sakit mo. Okay? Kasi pag may sakit ka na, hindi ka na po tatanggapin ng mga healthcare company kahit sino po. No? Yun po yung tandaan natin. Okay? Kaya dapat yung healthcare po, ipine-prepare po yan. Pinaghahandaan po yan. Okay? Now, sir, paano kung matapos ko naman yung 7 years? Ano naman pong mangyayari? Ang kagandahan, sabi ko nga kanina, imaginein mo, lahat ng isinave mo sa Kaiser plan mo, magiging investment mo na mag-grow ng 10% yearly interest. Dito na nagtatrabaho yung pera mo. Okay? Kapag yung pera mo nilagay mo sa bangko, nagtatrabaho ba siya? 'Di ba? Kapag yung pera mo inilagay mo lang diyan sa bangko, kapag nagkasakit ka ba, anong mangyayari diyan? Ubos po 'yan for sure. Ubos lahat ng ipon mo. Pero kung nilagay mo siya sa sarili mong healthcare plan, 'di ba? May paron kang pang hospitalization, meron kang pang medical expenses. Tapos yung ipon mo nag-grow pa ng 10% yearly interest. Just imagine, 'di ba? Ganon kaganda kapag financially literate po tayo, kapag may alam po tayo at naiintindihan natin yung value ng plan po natin. Okay? Now, sir, paano naman pagka nag-mature na yung ano ko, yung investment ko? Ano bang pwede kong gawin? So, ang kagandahan, pag nag-mature na, sabihin na natin, yung maturity value ng pera mo is 1.1 million. Okay? Meron kang tatlong option na pwede mong gawin. Number one, pwede mo siyang kuhanin lahat. Yung 1.1 million, kung kailangan mo talaga ng pera, pwede mong kuhanin yan lahat. Okay? Pero magko-close na yung account mo sa Kaiser mo. Okay? And lastly, second, pwede ka naman na kumurot lang. Okay? Sabihin na natin, kukuha ka ng 100,000, matitira yung 1,000,000. So, continuous pang mag-grow yung 1,000,000 mo ng 10% yearly interest. So, magtatrabaho pa din siya para sa'yo. Kagandahan, may healthcare ka pa din, may insurance ka pa din. So, yun yung kagandahan po sa long-term healthcare program natin. And lastly, sir, paano kung may pera pa naman ako, healthy pa naman ako? So, edi ang gawin mo, stay mo lang muna yung 1.1 million mo doon. Then, continuously pa din siyang mag-grow ng mag-grow ng mag-grow. Okay? So, if ever na ganun yung ginawa mo, kinontinue mo siya, pinalaki mo ng pinalaki, pwedeng umabot ng, since meron tayong tinatawag na compounding interest na 10% yearly, nag-grow yung pera mo, pwede siyang umabot up to 6.4 million. And take note po ha, after 7 years po kasi, hindi lang investment yung nag-grow. Nag-grow din po yung tinatawag nating health fund. Okay? Bukod dun sa annual benefit limit natin, meron pang health fund na pwede din nating gastusin para sa mga medical expenses natin. Kapag umabot na ng 6.4 million, yung pera mo or yung investment mo, kaakibat nun, meron ka na ding 648,000 naman para sa health fund mo. So kaya kung kulangin man yung 60,000, sabi ko example lang, kung may 60,000 ka na coverage, kagandahan, if ever na kinapos, sabihin na natin, kinulang kasi may bill ka na 100,000, 200,000, so pwede kang kumuha dun sa health fund mo. O, di ba? So, sinesecure talaga ni Kaiser yung kinabukasan natin. Di ba? So, yun yung kagandahan kapag financially literate tayo, kapag alam natin. Okay? And then, paano sir, kung healthy pa naman ako pagdating nung time na yan? O, edi continue mo pa ulit. Kasi pag kinontinue mo siya, pwede siyang umabot ng 10.4 million. Tapos yung health fund mo, pwede siyang umabot ng 1 million. O, di ba? So, ibig sabihin, sabihin mo ng doktor, kailangan ng kalahating milyon, kailangan ng 1,000,000 sa medical expenses mo. So, covered ka, di ba? So, may magagamit ka. So, again, sa lahat po na nandito, we need to understand, no,
na dapat alam natin saan natin ilalagay yung perang pinaghihirapan po natin. Okay? Or saan natin ida-diversify. No? Now, proceed naman po tayo, sir. Magkano naman po ang kailangan kong i-save? Okay. Take note ha, magse-save ka po. Okay? Hindi ka gagastos. No? Kasi kadalasan yung iba iniisip gastos to eh. Hindi po. Ito po ay investment mo, ito po ay savings mo pagdating ng panahon na ikaw po ay nagkakasakit na, pagdating ng panahon na ikaw po ay matanda na. Or if ever man something may mangyari sa atin. Okay? Pinaghahandaan po yan. No? Kasi hindi po natin alam yung mga pwedeng mangyari. The only thing lang na pwede talaga natin gawin para sa sarili natin is maghanda po tayo. Okay? Now, so let's proceed kung magkano po ang kailangan nating i-save or kailangan nating i-invest sa sarili nating healthcare plan. So, kung ikaw ay nasa bracket ng 10 to 40 years old, so ito yung monthly mo, yan, quarterly, may semi-annual din po tayo and annual payment. So kung kayo naman po ay nasa bracket ng 41 to 50 years old, so ito po yung monthly mo, 3,529. So may quarterly, semi-annual and annual payment din po tayo. Kung kayo naman ay nasa 51 to 60 years old, so ito yung pinakamababang plan na pwede mong kuhanin, yung K75. Ayan, sorry. Yung K75 po, 4412. Okay, so hopefully clear yon, no? And also, pagdating naman po, no, ito yung isa sa pinaka-recommended plan natin. Ito yung in-example ko kanina, yung K100 plan. So ang monthly neto is 5,882, quarterly neto is 17,058. And also, sa semi-annual naman 31,000, sa annual is 58,000. Ngayon, bakit siya recommended? Kasi maganda yung benefit limit niya, may 60,000. Tapos yung life insurance niya mataas na, almost kalahating milyon na. And isa pa, yung pagdating naman sa accident, almost 1 million na siya kasi 900,000 eh. And ito yung kagandahan. Kasi kung you are preparing para sa retirement plan mo, pagdating ng pagtanda mo, napaka-the best po ng K100 plan, which is meron kang retirement plan na 1.1 million. O di ba? So kaya yun isa sa pinaka-recommended natin. Ngayon, if ever man na nag-iisip ka, sir, ano po ba yung pinaka-best mode of payment ko? Kasi eto to discuss po, may tinatawag tayong annual, semi-annual, quarterly, and monthly. Kapag nag-annual payment ka, okay, ito po yung binayaran mo or sinave mo sa loob ng isang taon, 58,000. Okay, kagandahan, marami kang advantage. Okay? So, unang advantage mo, discounted ka ng 2 months. Kasi kung tutuusin mo, 58,882 times natin sa 12, umaabot siya ng 70,000 pag magma-monthly ka. Pero kung titingnan mo yung annual payment, 58,000 na lang siya. Nakuha po? Okay, pangalawang advantage mo, pagka nag-annual payment ka, kahit ano po dito kahit nag-annual ka ng K75, ng K60, ang kagandahan, pag nag-annual payment ka, magagamit mo na agad yung ilan sa mga benefit mo. Una na dyan yung annual physical examination, dental benefit, general check-up, tawag dito, yung mga APE, 'di ba? So magagamit mo na po siya lahat. Okay? Pag nag-annual payment ka on the spot. Okay? Pero pag nag-semi-annual naman tayo, discounted naman po tayo dito ng 1 month. Kung kayo naman ay quarterly, discounted naman tayo dito ng half month. So syempre pag ikaw ay nag-monthly, wala ka pong discount. Okay? So pero ito po tandaan po natin sa lahat po nandito, imaginein natin. Kung yung annual payment ang dinedesire mo na kuhain ngayon, okay? At sasabihin mo po, sige, iipunin ko po yung pang-annual payment ko para discounted ako ng 2 months. Actually, sa totoo lang,
hindi po namin yan ina-advise. Okay, bakit po? Kasi pwede ka naman magsimula kahit monthly eh. Tapos, i-upgrade mo na lang into annual. Discounted ka pa din ng 2 months. And bakit, at isa pa po, bakit po natin hindi nire-recommend yung ganun na mag-iipon ka pa before ka magsimula? Eh paano kung may mangyari sa'yo kinabukasan? Paano kung may mangyari sa'yo next month? Nag-iipon ka. Eh di walang maiiwan sa pamilya mo. Actually, meron na po akong mga plan holders na ganun po yung nangyari. 'Di ba? So, reality lang. Kasi hindi po natin alam, ulitin ko lang, hindi po natin alam yung mga pwedeng mangyari. 'Di ba? Dalawa na po na plan holders namin, ganun yung nangyari. So, wag naman po sanang mangyari pa ulit. Kaya nga, sinasabi ko na po sa inyo. Dinidiscuss. Ito, hindi ko po sinasabi para takutin. That is just an awareness. 'Di ba? Kasi hindi po talaga natin alam yung mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Okay? So, hopefully clear po yun, no? So, ang kagandahan, kung magsimula ka ngayon, monthly, so kung magkaroon ka ng pera pagdating ng 2 months, 3 months, edi upgrade na lang po natin. Kagandahan, secure ka na. Ano to naman po ang mangyayari? May coverage ka, may maiiwan ka sa pamilya mo. Naintindihan po? So hopefully, naiintindihan po ng bawat isa sa atin at imaginein po natin mabuti. Okay? Now, so sir, paano ako magsisimula? Sir, decided na ako magkakaroon ako ng K100 plan. Magma-monthly muna ako kasi hindi ko pa kaya yung annual. Oh, it's okay. 'Di ba? So wala pong problema. So ang importante po sa amin, ang importante po, meron kang masimulan. Hindi po kailangan na malakihan agad. Ang importante may masimulan ka kahit papaano. Okay? Maproteksyonan mo yung sarili mo, maproteksyonan mo yung pamilya mo. Okay? Now, sir, paano ako magsisimula? So simple lang. Kunin lang natin yung mga details. Ito lang mga kailangan natin. So, bibigyan naman po namin kayo ng form, application form, para kayo po ay makapagsimula. Kagandahan, makikita mo na yung mga benefit mo. Magkakaroon ka ng free quotation. So, pwede kang humingi sa mga ano mo, sa sponsor mo, or mga nag-invite sa'yo ng free quotation. Okay? Sir, ma'am, ito po yung details ko. Pahingi ako ng free quotation. So, kagandahan, i-email na sa'yo si Kaiser. Mag-i-email na sa'yo si Kaiser ng free quotation mo. Okay? So, after that, so mamimili ka na lang ano yung terms of payment mo. Spot cash ba? Annual ba? Semi-annual, quarterly, or monthly. Okay? So, hopefully clear yan. Very simple lang talaga. Hindi na natin kailangan ng mga tinatawag nating medical or kung ano man pong kailangan. Hindi na po. Okay? So wala na pong ganun kasi may mga artificial intelligence na po si Kaiser na siya na po yung tumitingin sa mga hospital kung tayo ay may mga records. Okay? So kaya hindi na natin kailangan gumastos, guys. 'Di ba? So yun yung kagandahan, no? Kasi sa iba hinihingan pa tayo ng mga medical, 'di ba? So dito hindi na po. Okay? So kasi bina-value natin yung mga client natin. And also, yan. Paano naman ako makapag-payment niyan, sir? Kasi gusto ko na mag-payment ngayon. Okay? So, very simple lang. So, ito po, screenshot mo po yung account number. So, syempre, since ang IMG po ang nagma-market sa atin, sa Kaiser, ang IMG po ang nagfa-finance. So, syempre, sa account name po ng IMG tayo mag-transfer. Okay? So, ito po yung mga bank account. Ayan. And after that, i-email ka na ni Kaiser. Once na nakapag-payment ka, may marireceive kang email kay Kaiser na accept na po or completed na yung policy mo. So within ilang days lang, 2 to 3 days lang, marireceive mo na yung policy mo, ma-open mo na yung sarili mong account sa sarili mong Kaiser plan. So plan holder ka na. So ano man ang mangyari, you are secure. Okay? So hopefully clear po 'yon, no? Ayan. So, sir, ano naman yung advantage pag kumuha ko ng long-term healthcare? Siyempre, very fast yung transaction, may mga documents tayo, andyan po lahat. Even sa account mo, meron kang documents, no? So, kung hindi mo manadala yung mga policy mo, kagandahan kahit sa cellphone, pwede mo din siyang i-open.
Okay? So, easy to access. Very easy to access kasi sa mismong dashboard mo, meron ka na pong benefit card. 'Di ba? So, and also, napakabilis din po ng transaction. Kasi po, ako personally, isa sa experience ko, yung iba, nagpapa-approve pa, ako chine-check up na. So, isa yan sa mga best experience ko sa Kaiser po. Kasi yun yung isa din sa kailangan nating matandaan or kailangan nating hanapin sa isang HMO. 'Di ba? Mabilis ba yung approval? So, based sa experience ko, na mabilis po talaga ang approval ng Kaiser. Okay? So, I guaranteed po yan. Now, punta naman tayo sa mga benefit. Imaginein mo, kapag tayo po ay na at least naka 1 year full of payment, magagamit na natin siya for X-ray, ECG, laboratories, urinalysis, fecalysis, complete blood count, pap smear, kapag natapos natin yung at least 1 year full of payment. O, di ba? So, after 1 year, imaginein mo, every year pwede ka nang magpa-APE, pwede ka nang magpa-general check-up. 'Di ba? So isa 'yan sa recommended ng mga doktor na kailangan every year talaga nagpapa-general check-up po tayo. Okay, number 2, 'yun. Isa sa pinakamaganda is yung dental benefit, 'di ba? So meron kang unlimited dental check-up, may unlimited simple tooth extraction ka, at also annual dental prophylaxis o yung tinatawag nating cleaning. O, di ba? So, yan, may mga naka-experience ako personally, na-experience ko pong magpa-cleaning, di ba? And also, may mga members din po ako or plan holders na nakapagpa-cleaning na din po ng mga ngipin nila. Okay? So, number 3, may free eye examination ka. Sa Makati po, meron po tayo. Unlimited po yun. Kung gusto nyo, pwede po kayong magpatingin ng mata. Tapos, ito pa kagandahan. Meron ka pang free 2 eye frames every year. Galing po yan sa Vision Care as partner ng IMG, ang Kaiser. Number 4, meron kang hospitalization or hospital room benefit. So, any type of room that goes with your Kaiser plan, private man yan, semi-private room man yan, or executive rooms man yan, so okay po. Okay? And number 5, medical assistance. So syempre, every year, meron tayong certain amount na indicated sa plan natin. So kung K45 ka or K60 ka, so meron kang 50,000 annual limit, no? Consumable 'yan sa loob ng isang taon. Then next year, additional ka na naman ng 50,000. Sa K75 naman to K100, so K60 naman po 'yan. So kunyari ngayong taon, 60,000. Next year, another 60,000 na naman po. Consumable 'yan every year. Ito ay ma-avail natin after 1 year full of payment po. Okay, so hopefully clear. Number 6 is life insurance coverage. Sabi ko nga kanina, example plan natin kay 100. So kung natural death ang nangyari, nawala dahil sa sakit, 450,000. Kung aksidente naman po, 900,000 naman po yan. Okay? So kagandahan, if ever man na tayo po ay nawala kahit sa ibang bansa, kung ikaw ay nasa ibang bansa ngayon, advantage po. No? Hindi naman po natin sinasabi na mawala tayo sa ibang bansa. Kumbaga, secure ka kahit nasa ibang bansa ka. So may makukuha pa din yung mga minamahal mo dito sa Pilipinas. Okay? And 7, waiver of installment due to death. So ito, ibig sabihin po neto is if ever man na may mangyari due to death or due to disability, if ever may mangyari sa atin, nawala o kaya naman na aksidente, na baldado o kaya naman hindi na talaga kaya magtrabaho, kahit 1 year, 2 years, or 3 years pa lang tayo nakakapag-save sa Kaiser plan natin, mapupuli paid na po yung 7 years. Kung sakali man na patunayan na hindi na talaga kayang magtrabaho. So fully paid na po yung 7 years na yan. Okay? So hopefully clear po 'yon, no? So hindi na natin iintindihan pa yung pag-save po natin sa Kaiser plan natin. Okay? And lastly is family assistance service. Ito honestly hindi po namin ganoon nire-recommend kasi ang
ang Kaiser po talaga is individual HMO po siya talaga. Okay? So, pero ito po, pwede mo po siyang mapagamit lalo na kung emergency talaga. So, pwede mo pong mapagamit yung Kaiser card mo. Okay? Pero, take note, before siya lumabas ng ospital, kailangan masettle na po. Ayan po nakalagay. Depend on the Kaiser plan of the plan holder and should be settled prior to discharge. Ibig sabihin, before labas ng pasyente, kailangan maibalik na po yung nagastos dun sa card mo. Kasi pinagamit mo lang naman po. At sa'yo yung plan na yon. Okay? Kaya nga tayo po ay individual plan po. Okay? Kasi kung ipapagamit mo pa yan sa mga kung sino mang beneficiary mo, eh baka po, imbis na pakinabangan natin ng Kaiser, malugi pa. 'Di ba? Kasi imagine mo, 7 years to save lang siya, tapos lifetime na yung coverage mo. Kung i-covered pa natin, pati yung mga beneficiary mo, eh wala po, baka malugi lang ang Kaiser. 'Di ba? So kaya, again, it's individual. No? So, hopefully, naiintindihan naman po natin yon at nauunawaan. Okay? And again, balikan lang po natin, tandaan po nating mabuti. Tatlo lang ang pwedeng pinakamalaking problema na kaharapin mo pagdating ng panahon. Kaya we need to understand na etong tatlong tanong na to, tanungin mo yung sarili mo. Ready ka na ba? Handa ka na ba? Doon sa mga bagay na pwedeng dumating, itong tatlong bagay na to na pwedeng dumating sa buhay mo. Na i-ready mo na ba? Na paghandaan mo na ba? Kung hindi pa ang sagot mo, ang tanong ko sa'yo, ano ang iniintay mo? 'Di ba? Iniintay mo pa ba na magkasakit tayo? Iniintay mo pa ba na may mangyari before ka mag-prepare? Kasi ganun po ang mindset nating mga Pilipino. 'Di ba? Kadalasan, dinedelay natin, pero kapag nandyan na, saka pa lang natin marirealize na kailangan pala kumuha na ako ng ganito, kumuha na ako ng ganyan. Pero ang pinaka nakakalungkot doon, ikaw naman ang tatanggihan ng healthcare program. Ikaw naman ang tatanggihan kasi may sakit ka na. 'Di ba? O kaya naman kasi matanda ka na. 'Di ba? Above 61 ka na. So kaya again, we need to visualize, we need to analyze, and also i-evaluate natin yung sarili natin. Ready na ba tayo? Handa na ba tayo sa mga gantong senaryo sa buhay natin? Okay? And once again, I'm Russell Bernardo, your financial educator for this evening. And hopefully, mas naintindihan, naunawaan po natin yung tinatawag nating long-term healthcare program. And ano yung differentiation ng short-term kesa sa long-term. 'Di ba? So, kailangan talaga maunawaan natin yun. Kasi common na alam natin, short-term healthcare lang. Pero hindi kasi tayo kayang protektahan yan hanggang sa pagtanda natin. 'Di ba? Kung tayo ay practically nag-iisip, 'di ba? So may isip mo na maghanda ka talaga sa long term. Kasi doon tayo mas nagkakasakit. Doon tayo mas kailangan ng healthcare program. Okay? So hopefully, naintindihan at naunawaan po natin. And if you have any questions, clarification, pwede nyo po akong i-message at makapag-usap po tayo. Yun lamang po, maraming salamat and have a good day po sa ating lahat.